Noong pong nakaraang halalan, ako po ay inimbitahan. Wala. Wala. Namatayan lahat, pati LED. Namatay yung mic, namatay yung monitor. Nais ko lang pong kilalanin ang ating kasama, anak ng ating magiting na senador. Isa rin po sa pinakamagaling na kongresista sa mababang kapulungan, Congressman Pau Marcoleta. Alam nyo mga kasama, habang tayo po ay nandito sa EDSA, tayo rin ay kaisa sa ginagawang pagkilos ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta. Sabi po ni Congressman Marcoleta, Mike, magsalita ka na, ikwento mo ang mga pangyayari na kinabibilangan kung bakit po tayo nandito lahat ngayong hapon. Alam nyo mga kasama, ayoko po talagang makialam sa politika. Ang katotohanan, noong pong nakaraang halalan, ako po ay inimbitahan. Wala. Wala. Namatayan lahat, pati LED. Namatay yung mic, namatay yung monitor. Wala tayong microphone. Biglang namatay yung kuryente. Hello, ayan na. Ayan o! Anong palagay nyo? Sinasabotahin na po ba tayo? Mga kasama, katulad ng aking binabanggit kanina, gusto ko po sanang lumayo muna sa politika. Nung ako ay imbitahan ni Senador Marcoleta at nang sagip, nung pong nakaraang halalan, ang sabi ko kay Senador Marcoleta, Senador Kadante, kung maaari, ayoko munang sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging panggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gotesa. Si Sergeant Orly Gotesa po, lumapit sa akin, ang sabi, dahil nung palaw na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senador Dante Marcoleta. Ang sabi niya, Kong, sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nagdi-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde dumarating ang bilyong-bilyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez.
Marami po siyang kinento, pati yung Department of Health. Pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Meron pang kinuwento. Si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nagkita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yang bang taong yan kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo kung ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami. Kinuwento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan mo, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na po sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Magugulat kayo nung kinento niya. Disyembre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang diniliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico, mula po Valle Verde, may bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, dyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at binababa muli. Hindi ko pa maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtunton na yung palang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng isang bayan ng Pilipino.
ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video nun niya. Na sinasabi na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi nakinabang kahit 5 sa kawalang yan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Contesa, konsensya, nalulunod yung kanyang imbestigahan ninyo, si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maiyan naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong